Si Munyang ay papunta upang sunduin ang isang pasyente na nagngangalang Kwan mula sa OK Psychiatric Hospital. Si Kwan ay isang pasyenteng may sakit sa pag-iisip na may ugaling ipakita ang kanyang maselang bahagi sa ibang tao. Tinukso siya ni Munyang dahil sa maliit niyang ari, at pagkatapos ay isinakay siya sa kotse at mabilis na umalis. Habang nasa daan, biglang hamarang si Gang Tai, isang tagapag-alaga sa ospital, sa harap ng kanyang sasakyan upang mapahinto siya. Papunta na si Munyang sa direksyon ni Gang Tai at tila tatamaan niya ito, ngunit sa huling sandali ay preneno niya ang sasakyan. Sinabihan siya ni Gang Tai na ibalik ang pasyente sa ospital, ngunit tumanggi si Munyang at muling pinaharurot ang sasakyan. Agad na nanghiram si Gang Tai ng kotse mula sa kapwa nurse na si Nam Jury at sinimulang habulin si Munyang. Ginagawa lahat ni Munyang ito upang makuha ang atensyon ni Gang Tai. Dadalhin niya si Kwan sa ama nito na isa palang miyembro ng asembleya. Habang nasa biyahe, nagdulot sila ng kaguluhan sa buong syudad. Sa wakas, narating nila ang lugar kung saan magbibigay ng talumpati ang ama ni Kwan. Umakyat si Kwan sa entablado at isiniwalat sa lahat na hindi siya pinapansin ng kanyang ama. Ikinwento niya na gumagawa siya ng mga kakaibang bagay noon upang makuha ang atensyon ng ama, na siyang dahilan kung bakit naging masama ang kanyang kalagayan sa pag-iisip at naospito. Tinanong niya sa publiko kung paanong ang isang taong hindi kayang alagaan ang sarili niyang anak ay magiging karapat-dapat na mamuno sa bansa. Nabigla si Gang Tai, pati na ang mga tagapakinig. Dumating ang mga pulis upang arestuhin si Kwan, ngunit patuloy pa rin itong sumasayaw sa entablado habang ibinubunyag ang katotohanan. Kumalat ang balita sa buong bansa, at napuno ng galit ang mga tao sa assemblement. Nang sa wakas ay maaresto si Kwan, sinampal siya ng kanyang ina at galit na tinanong kung bakit siya laging ganoon. Sa halip na malungkot, natuwa si Kwan dahil sa wakas ay pinansin din siya ng kanyang ina. Pagkatapos, ipinatawag si Gang Tai sa opisina ng direktor ng ospital dahil sa pagkabigong mapanatili ang pasyente sa loob ng institusyon. Naroon din ang assemblement na nagbantang ipasara ang ospital. Isang flashback ang ipinakita, bilang bata, nanalo si Gang Tai ng pulang sinturon sa taekwondo at masayang tumakbo pauwi upang ibalita sa kanyang ina. Ngunit sa parehong araw, binyuli ng mga batang kapitbahay ang kanyang kuya na si Sang Tai, na may autism, at nasugatan ito. Nang ipakita ni Gang Tai ang kanyang sinturon, pinagalitan siya ng ina. Sinabi ng ina na ipinapasok siya sa taekwondo para maprotektahan ang kapatid, ngunit nabigo siya. Sa galit, sumigaw si Gang Tai na hindi siya isinilang para lang protektahan si Sang Tai at na siya ay may sarili ring buhay. Sa tindi ng emosyon, hiniling niyang sana'y mamatay na lang ang kanyang kapatid at itinapon ang sinturon bago tumakbo palayo. Pinulot ni Sang Tai ang sinturon at hinabol si Gang Tai upang isauli ito. Napunta sila sa isang yelong lugar na natatabunan ng nyebe. Inabot ni Sang Tai ang sinturon at sinabing ingatan ito. Nawala ang galit ni Gang Tai at tinanggap ang sinturon. Nagsimula silang maglaro sa nyebe. Ngunit habang naglalaro, nadulas si Sang Tai sa yelo at nalubog sa nagyayelong tubig. Imbes na tulungan siya, unang sinubukan ni Gang Tai na tumakbo palayo. Ngunit kalaunan ay napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at bumalik upang iligtas ang kapatid. Si Sang Tai, na nasa matinding pagkabigla, ay hindi lumingon habang si Gang Tai naman ay nagsimulang lumubog sa tubig. Sa malapit, pinapanood ni Munyang ang lahat habang pumipitas ng mga talulot ng bulaklak, iniisip kung tutulungan ba niya si Gang Tai o hindi. Kahit hindi malinaw ang desisyon, nagpasya siyang tumulong. Naghagis siya ng malaking tipak ng yelo sa tubig na ginamit ni Gang Tai upang makaligtas. Nagpasalamat si Gang Tai kay Munyang, ngunit lumakad lamang ito palayo nang hindi siya tinitingnan. Dahil dito, napaibig si Gang Tai kay Munyang. Dinalhan niya ito ng mga bulaklak, ngunit dahil sa anti-social nitong personalidad, hindi niya ito tinanggap gaya ng inaasahan niya. Sa halip, pinunit ni Munyang ang isang paru-paro sa harap niya upang takutin siya at tinanong kung magagawa pa ba niyang mahalin siya pagkatapos noon. Natakot si Gang Tai at tumakbo palayo. 20 taon na ang lumipas. Naging tanyag na manunulat si Munyang na may libo-libong tagahanga. Isa sa mga tagahanga niya ay si Sang Tai, na pumila para makakuha ng lagda niya. Samantala, sinusubukang umiwas si Gang Tai kay Munyang, ngunit nakita siya nito sa gitna ng karamihan. Samantala, napansin ni Sang Tai ang isang batang may hawak na laruan ng dinosaur at agad na naakit dito. Mahilig si Sang Tai sa mga dinosaur at nagsimulang magsalita ng malakas tungkol sa laruan. Ngunit ang ama ng bata, na gustong ilayo ito kay Sang Tai, ay itinulak siya. Agad itong nakatawag ng pansin sa mga tao. Hinawakan pa ng lalaki sa buhok si Sang Tai, dahilan upang mapasigaw ito ng malakas isang reaksyon na kaugnay sa kanyang traumatikong alaala. Narinig ni Gang Tai ang sigaw ng kapatid at agad itong nilapitan, tinakpan ng kanyang jacket at pinakalma, sinabing ayos lang ang lahat. Dumating din si Munyang at hinarap ang ama ng bata. Tinanong niya kung bakit nito ginawa iyon. Sumagot ang lalaki na masyado raw maingay si Sang Tai. Bilang ganti, hinailan ni Munyang ang buhok ng lalaki, dahilan upang ito rin ay mapasigaw.
Sinabi niya na kahit sino'y sisigaw kung ganun ang gawin sa kanila. Pati ang asawa ng lalaki ay pinatahimik niya nang ito'y sumubok na makialam. Naging laman ng balita ang insidente, at sinabing sinaktan daw ni Munyang ang kanyang mga tagahanga, dahilan upang makatanggap siya ng matinding batikos online. Ngunit hindi siya naapektuhan at patuloy lamang na tinitigan si Gang Tai. Sa bandang huli, nagkulong si Sang Tai sa isang silid at umiiyak. Sa labas, hinihintay ni Gang Tai at Munyang na kumalma siya. Sinabi ni Gang Tai kay Munyang na hindi na sana siya nakialam. Sagot ni Munyang, tungkulin niya iyon dahil nangyayari ang karahasan sa mismong book signing event niya. Idinagdag pa niya na pakiramdam niya ay nakita na niya si Gang Tai dati, pero hindi niya maalala kung kailan. Nanatiling tahimik si Gang Tai at hindi sumagot. Isa sa mga editor ng aklat ni Munyang ang lumapit kay Gang at bumulong sa kanyang tainga. Binababalaan siyang lumayo kay Munyang dahil magdadala lamang ito ng kapahamakan sa kanya. Narinig ito ni Munyang at nagalit. Tinangka niyang habulin ang editor ngunit pinigilan siya ni Gang at hinawakan ang kanyang kamay, hinikayat siyang kontrolin ang kanyang galit. Sumagot si Munyang na wala siyang karapatang utusan siya, saka tumakbo pababa para habulin ang editor. Naabutan ni Munyang ang editor sa ibaba at tinanong kung ano ang problema niya. Ngumisi ang editor at sinabing naboboringan na siya sa pera, at kung gusto ni Munyang na ipagpatuloy niya ang pag-edit ng mga libro nito, kailangang pumasok siya sa isang sexual na relasyon sa kanya. Galit na galit si Munyang, kinuha ang isang panulat mula sa kanyang bulsa at muntik na siyang saksakin sa leeg, ngunit naalala niya ang mga sinabi ni Gang kaya napigilan niya ang sarili. Sa halip, bahagya niyang itinulak ang lalaki, na naging sanhi ng pagbagsak nito mula sa ilang palapag ng hagdan at pagkabali ng kanyang leeg. Dumating ang ambulansya para isugod ang editor sa ospital. Pagbalik ni Munyang, niyakap siya ni Gang mula sa likod at inutusan siyang huminga ng malalim. Sinabi niya na ay patong ang mga kamay sa kanyang balikat at huminga ng malalim para makontrol ang kanyang galit. Ngunit biglang sinimulang akitin ni Munyang si Gang, at nakaramdam siya ng matinding damdamin para sa kanya. Para bang may nakatagong alaala mula sa kanyang nakaraan ang muling lumitaw, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Tinanong niya si Gang kung bakit hindi na lang siya sumama sa kanyang team. Sumagot si Gang na marami pa siyang responsibilidad at hindi niya ito magagawa. Mukhang iniiwasan talaga siya ni Gang, pero lalo lang itong nakadagdag sa paghanga ni Munyang sa kanya. Ilang araw matapos nito, inutusan ni Munyang ang kanyang assistant art director na si Yuji na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Gang. Dito niya natuklasang nagtatrabaho si Gang bilang caregiver sa isang psychiatric hospital sa Songjin City, isang maliit na syudad malapit sa Seoul. Determinadong makita si Gang, naglakbay si Munyang mula Seoul patungong Songjin. Habang nagbibihis si Gang sa locker room, palihim na lumapit si Munyang sa likod niya. Habang pinagmamasdan ang katawan nito, lalo siyang nabighani sa kanya. Agad siyang hinawakan ni Gang at inilabas ng gusali, ngunit nakita sila ni Juri, na isa ring nurse sa ospital. May gusto si Juri kay Gang kaya nag-init ang kanyang loob nang makita silang magkasama. Para lalo siyang inisin, hinawakan ni Munyang ang katawan ni Gang, ngunit mabilis siyang umatras. Pagkatapos ng shift ni Gang, inalok siya ni Munyang nang sakay pa uwi ngunit tumanggi ito at sinabing sasakay na lang siya ng lokal na bus. Hindi nagpatalo si Munyang at binalaan siyang sa susunod ay dadalhin niya ito kahit pilit. Ilang araw pa ang lumipas, nagdesisyon si Munyang na iwanan ang kanyang career bilang manunulat upang maging lecturer sa OK Psychiatric Hospital. Ang trabaho niya ay magbigay ng mental training sa mga pasyente gamit ang storytelling. Sa isa sa kanyang mga sesyon, tinanong niya ang mga pasyente kung ano ang kahulugan ng mga fairy tale. Sagot ng mga pasyente, ang mga fairy tale ay para lamang magbigay aliw at libangin ang mga tao. Ngunit pinabulaanan ito ni Munyang at sinabing ang mga fairy tale ay malulupit na pantasya na nagpapakita ng kabagsikan at karahasan sa mundo. Binigyang diin niya na ang tunay na kaligayahan ay makakamtan lamang kung haharapin ang katotohanan. Bagaman nagulat sa kanyang kakaibang pananaw, humanga ang mga pasyente kay Munyang dahil binigyan sila nito ng bagong paraan ng pag-iisip. Pagkatapos ng lektura, nilapitan siya ni Gang at tinanong kung naniniwala talaga siya na ang takot ay malalampasan lamang sa pamamagitan ng pagharap sa katotohanan. Sa halip na diretsyong sumagot, ibinalik ni Munyang ang tanong kay Gang, ano nga ba ang kinatatakutan niyang harapin? Hindi sumagot si Gang at tahimik na lumayo. Hindi niya ito matanggap kaya sinundan siya ni Munyang at sinabing kahit matigas ang panlabas ni Gang, alam niyang malambot ang kanyang kalooban, isang katangiang kaakit-akit para sa kanya. Nanatiling tahimik si Gang. Ikinwento naman ni Munyang na nanaginip siya tungkol sa kanya, kung saan tinuturuan siya ni Gang ng teknik ng paghinga at niyayakap siya habang ginagawa ito. Naiinis na si Gang kaya sinabihan siyang tumigil at tinanong kung ano ba talaga ang iniisip niya. Sa pilyang tono, tinanong ni Munyang ng malakas kung gusto ba siyang sipin ni Gang, dahilan para matawa ang mga tao sa paligid. Labis na nabigla si Gang, hinailan niya si Munyang papasok sa isang pribadong silid, at tinanong kung ano ba talaga ang problema nito.
Pinagsabihan niya itong layuan siya at sinabing wala siyang mapapala sa kanya. Ngunit hindi natinag si Munyang. Tinawag niyang hipokrito si Gang, sinabing alam niyang may nararamdaman ito para sa kanyang ngunit natatakot lang itong ipakita. Binalaan niya itong kung patuloy siyang mabubuhay sa takot, hindi niya kailanman mararanasan ang tunay na buhay. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid. Habang papalabas si Munyang, napansin niya ang kanyang ama na si Dehuan na naka-wheelchair sa ospital kung saan ito matagal nang nakakonfine. Nagulat siya sa presensya nito, ngunit agad ding nagkunwaring wala lang at lumakad palayo. Pinigilan siya ni Sun Bu at pinaalalahan ng bahagi ng tungkulin niya sa ospital ang pag-aalaga sa kanyang ama. Ngunit walang pakialam si Munyang at umalis nang hindi man lang lumingon. Samantala, dinala ni Gang si Sangtai sa direktor na si Director O.G. Wang para sa psychological assessment. Pinag-aralan din ni Wong ang mga guhit ni Sangtai at doon niya mas naunawaan ang kalagayan ng isipan nito. Inutusan ni Wong si Sangtai na ipinta ang isang magandang mural sa isa sa mga pader ng ospital kapalit ng gantimpala. Pumayag si Sangtai ngunit may kondisyon, kailangan siyang bayaran. Nangako si Wong na mas maganda ang kanyang gawa, mas malaki ang matatanggap niyang gantimpala. Kinagabihan, binuksan ni Sangtai ang kanyang alkansya at maingat na iniipon ang kanyang pera. Nagtaka si Gang at tinanong kung bakit siya nag-iipon. Ibinunyag ni Sangtai na gusto niyang bumili ng RV para sa kanilang dalawa upang hindi na nila kailangang lumipat ng syudad taon-taon. Ang kagustuhang ito ay bunga ng kanyang trauma tuwing tagsibol, ang trauma ng pagpaslang sa kanilang ina. Siya lamang ang kasama ng kanilang ina nang ito'y pinatay, ngunit hindi niya maalala kung sino ang pumatay. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang presensya ng isang paru-paro, na simula noon ay naging simbolo ng kanyang takot. Upang takasan ang takot na ito, paulipat-lipat sila ni Gang ng tirahan tuwing tagsibol. Niyakap ni Gang si Sangtai at umiyak, ipinangakong sabay nilang haharapin ang trauma. Kinabukasan, pinilit ni Munyang na sumakay si Gang sa kanyang sasakyan. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamaneho, bumaba si Gang sa sasakyan na balak sanang maglakad pauwi. Habang papalayo siya, pinigilan siya ni Munyang at sa wakas ay inamin ang kanyang damdamin, sabing, mahal kita. Patuloy na lumalakad si Gang, hindi pinapansin ang kanyang pagtatapat, ngunit paulit-ulit na sinabi ni Munyang ang, mahal kita, na para bang ginagawa niya itong biro. Kinagabihan, bumalik si Munyang sa kanilang mansyon, isang bahay sa gitna ng kagubatan na ipinagawa ng kanyang ama noon para sa kanyang ina, na isa ring manunulat, upang makapagsulat ito ng mapayapa at tahimik. Ngunit mahigit 20 taon na itong abandonado at ngayon ay isang guho na lamang. Pagdating niya roon, nadatnan niyang naghihintay sa kanya ang kanyang publisher, si Lee Sin, CEO ng sang-esang publishing company. Tinanong siya nito kung bakit hindi pa siya nagsusulat muli ng libro at kung anong nangyari sa kanya. Pilit siyang hinihimok nitong bumalik sa Seoul upang tapusin ang kanyang bagong libro, dahil kung hindi, pareho silang malulugi. Ngunit sagot ni Munyang, wala siyang interes sa pagsusulat sa ngayon at abala siya sa ibang bagay. Kinagabihan, napanaginipan ni Munyang ang kanyang ina na kinakalbo ang kanyang buhok, at nakakatakot ang itsura nito sa panaginip. Nakita niya ring may dumadaloy na dugo mula sa pinto ng basement at natagpuan niya roon ang bangkay ng kanyang ina. Ang bangungot na ito ay nagparamdam sa kanya na tila nananatili pa rin ang espiritu ng kanyang ina sa bahay. Kinabukasan, kinukunan ni Sangtai ng litrato ang magagandang tanawin bilang bahagi ng kanyang pagpipinta. Dumating si Munyang at nagulat si Sangtai na makita ang paborito niyang manunulat. Agad siyang nag-selfie kasama si Munyang. Nagulat si Jury sa presensya ni Munyang at sinabi nitong wala namang klase sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Munyang na dumaan lang siya para makita si Gang. Habang humahanga si Munyang sa likhang sining ni Sangtai, humingi ito ng pera sa kanya, ngunit tinanggihan niya. Sa biro, tinangkang hilahin ni Munyang ang buhok ni Sangtai ngunit pinigilan siya ni Gang, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing lumayo sa kanyang kapatid. Sinermonan din ni Gang si Sangtai at pinagbabawalan itong makipagkita pa kay Munyang. Napansin ni Munyang ang bakas ng sampal sa mukha ni Gang at nag-alala siya. Tinanong niya ito tungkol dito kaya dinala siya ni Gang sa isang tabi para kausapin ng pribado. Ibinunyag niyang ang sampal ay galing sa ama ng isang assembly member, si Guan, na nagbanta na ipapasara ang ospital dahil sa kapabayaan umano ni Gang. Sinisinigang si Munyang sa kaguluhang nagaganap at sinabihang lumayo sa kanyang buhay. Ipinaalala niyang hindi nauunawaan ni Munyang ang kanyang mga pinagdaraanan at tinawag niya itong isang sisidlang walang laman, walang emosyon. Tinanggihan niya si Munyang at umalis, habang naiwan siyang labis na nasasaktan. Pinilit ni Munyang na ayusin ang sarili at nagpasya siyang bisitahin ang kanyang ama upang tuparin ang pangakong ilalabas ito. Ngunit paglapit niya rito, bigla itong nagalit, sinakaw siya at tinawag siyang isang halimaw. Habang sinusubukang makahinga, nakialam ang mga taong nakakita at iniligtas siya. Sa kabila ng pagkakaligtas, labis pa rin ang sakit na naramdaman ni Munyang. Lumakad siya palayo, luhaan at puno ng dalamhati.
Habang nasa bus si Gang, nakita niya si Moon Young mula sa malayo. Pag-uwi niya, binasa niya ang librong binili ni Sang Tai, The Zombie Kid na isinulat ni Moon Young. Ang kwento ay tungkol sa isang batang zombie na nahawahan ng isang virus. Bagaman zombie na ito, hindi siya pinatay ng kanyang ina. Patuloy itong naghahanap ng mga hayop upang ipapakain sa anak. Nang kalaunan ay mamatay na ang lahat ng hayop at iwanan ng mga tao ang nayon, nanatili ang ina upang alagaan ang kanyang anak. Sa kawalan ng pagkain, hiniwa ng ina ang sariling laman upang pakainin ng anak hanggang sa mawala ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan, at tanging katawan na lang ang natira. Bago siya tuluyang mamatay, niyakap niya ang kanyang anak, at sa unang pagkakataon, nagsalita ang batang zombie, mainit ka at maganda. Sa huli, kahit ang pusong walang damdamin ay naantig ng pagmamahal ng isang ina. Labis itong nakaantig kay Gang at bumalik sa kanyang alaala ang sariling ina. Napaluha siya. Dumating si Jae-soo at tinanong kung nakita na ba niya si Moon Young. Dito niya naalala na si Moon Young ay naglalakad pa uwi ng ospital. Agad siyang nagdesisyong hanapin ito, hiniram ang bisikleta ni Jae-soo at lamusong sa ulan. Sa wakas, nakita niya si Moon Young, basang-basa at nakayapak. Walang pag-aalinlangan siyang lumapit, tinanggal ang kanyang jacket at ibinalot ito sa kanya, sabay yakap. Dinala niya ito sa isang motel at humiling ng dalawang magkahiwalay na kwarto. Gusto ni Moon Young na sa iisang kwarto sila manatili, ngunit tumanggi si Gang. Nang tanungin si Moon Young kung may pera siya, inamin niyang naiwan niya ang kanyang pitaka sa kotse. Nena si Gang at tinanong kung bakit hindi niya inaalagaan ang sarili, at bakit niya pinahihirapan ang sarili niya. Tumugon si Moon Young sa pamamagitan ng pang-aakit at tinanong kung nagmamalasakit ba ito dahil mahal na siya nito. Nataranta at nahiya si Gang. Nang tanungin ang presyo ng isang kwarto, nalaman niyang ito'y nagkakahalaga ng 50,000 won. Habang hinahanap ang kanyang pitaka, napagtanto niyang naiwan niya ito. Inis si Moon Young at pinagalitan siya sa pagiging pabaya. Iminungkahi niyang bumalik na lang sila sakay ng bisikleta at humanap ng ibang matutuluyan. Wala nang ibang pagpipilian, dinala ni Gang si Moon Young sa kanyang tirahan, isang bahay na pag-aari ng ina ni Juri, si Kang Sok. Nakatira siya sa unang palapag sa abot kayang renta. Pagkakita ni Moon Young sa kalagayan ng bahay, tinanong niya kung paano nito nakakayang manirahan sa ganoong kaliit na lugar. Ipinaliwanag ni Gang na kailangang manatiling lihim ang presensya niya roon at dinala niya lang ito dahil sa moral na obligasyon, hindi dahil sa pag-ibig. Sinabihan ni Gang si Moon Young na magpahinga at umalis sa umaga. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Gang, patuloy pa rin ang pang-aakit ni Moon Young. Nap-icon na si Gang at sinaway siya. Samantala, labis na nalungkot si Sang Tai dahil napag-alitan siya ni Gang. Paulit-ulit niyang ipinapalo ang kanyang ulo sa pader. Nagsisi si Gang, nilapitan ito, pinakalma, at humingi ng tawad. Bumaba si Gang para kumuha ng pagkain. Inimbitahan siya ni Son Diek na kumain ngunit tumanggi siya at sinabing kakain na lang siya sa kanyang silid. Dinala niya ang pagkain kay Moon Young na masayang kinain iyon. Sa kabila ng pagtatangkang panatilihin ang distansya, patuloy pa rin si Moon Young sa kanyang sexual na panunukso, ngunit matigas pa rin ang pagtanggi ni Gang. Dumating si Jae-soo at nakita ang sitwasyon. Pinilit ni Gang na umalis ito upang maiwasan ang abala. Naging hinala si Jae-soo ngunit sa huli ay umalis rin. Sa buong gabi, patuloy ang panunukso ni Moon Young ngunit tinutulak siya palayo ni Gang. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Moon Young ang pagsikat ng araw, dumating si Juri at nagulat na makita siya roon. Tinatanong niya si Moon Young kung bakit ito naroon at ipinaliwanag ni Moon Young na doon siya natulog kasama si Gang. Nagalit si Juri at hinarap si Moon Young, na uwi ito sa mainit na pagtatalo. Sinampal ni Juri si Moon Young na gumanti naman sa pamamagitan ng paghila ng buhok ni Juri. Lumala ang gulo at dumating si Gang upang mamagitan. Sinabihan niya si Moon Young na umalis na. Galit na galit si Moon Young at tinanong si Gang kung bakit hindi nito pinigilan si Juri. At kung bakit kailangan niyang umalis. Sinabi ni Gang na hanggang dito na lang ang kanilang relasyon at binigyan niya si Mang ng pera para sa kanyang pagbabalik. Tumanggi si Mang na tanggapin ito at itinapon ang pera sa inis. Pagkatapos, umiyak si Juri sa kanyang ina na si Son, at ikinwento kung paano siya tinatrato ni Gang. Pinayapa siya ni Son, sinabing huwag siyang mag-alala dahil hindi naman talaga interesado si Gang kay Moon Young. Pinayuhan niya si Juri na huwag mawalan ng pag-asa at tiniyak na magiging maayos din ang lahat. Kinabukasan, nagsimulang magpinta si Sang Tai ng pader sa ospital nang lapitan siya ng direktor na si Director O.G. Wang. Iminungkahi ni Ogi na maglagay siya ng mga paro-paro sa kanyang obra, ngunit takot si Sang Tai sa mga paro-paro kaya mariin siyang tumanggi. Kahit ilang beses ulitin ni Direktor O ang mungkahi, nanindigan si Sang Tai at sa inis ay hinabol-habol pa niya ang direktor sa paligid ng ospital. Kinaaliwan ng lahat ang nakakatawang eksena. Sa paglipas ng araw, magkasamang nakatayo sa rooftop ng ospital sina Sang Tai at Juri habang pinapanood ang paglubog ng araw.
Sinabi ni Sang Tai kay Jury na huwag masyadong umasa sa kanya dahil hindi siya sigurado sa kanyang kinabukasan, kung mananatili ba siya sa trabaho o lilisanin ang lungsod. Nauunawaan ni Jury ang kanyang sitwasyon at sinabing alam niyang ilang beses na itong lumipat ng lugar noon pa man, at sa kabila ng lahat ay sinundan pa rin niya ito. Inamin niya na alam niyang baka umalis na naman si Sang Tai, ngunit hiling niya na payagan siyang mahalin ito habang nandyan pa siya. Pagkatapos, binisita ni Munyang si Sang Tai at pinuri ang talento nito sa pagguhit. Inalok niya itong maging ilustrador ng kanyang mga libro. Pumayag si Sang Tai at isinama siya ni Munyang sa kanyang mansion. Namangha si Sang Tai sa laki at karangyaan ng bahay. Pinapirma siya ni Munyang ng isang kasulatan bilang opisyal na kontrata na siya na ang magiging lead designer. Samantala, nag-aalala si Gang nang mapansin niyang nawawala si Sang Tai sa ospital. Isang staff ang nagsabing isinama siya ni Munyang. Tinawagan ni Gang si Munyang para tanungin kung nasaan si Sang Tai. Ibinigay ni Munyang ang address ng mansion pero alam na iyon ni Gang. Isang flashback ang ipinakita mula 20 taon na ang nakalilipas kung saan dinalhan ni Gang ng bulaklak si Munyang. Masaya sanang tatanggapin ni Munyang iyon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Nang bumalik siya sa labas para kunin ang bulaklak, galit niyang inapakan ang mga iyon, dahilan upang masaktan si Gang. 20 taon ang lumipas, muling pumasok si Gang sa mansion. Pinanood siya ni Munyang mula sa itaas habang naglalakad ito sa loob. Bumalik sa alaala ni Gang ang mga nakaraan. Hinarap niya si Munyang at sinabing bumalik ang mga alaala dahil sa lugar na iyon. Binanggit ni Gang ang tungkol sa bulaklak, na ikinagulat ni Munyang. Napagtanto niyang kilala pala siya ni Gang noon pa man. Sa pagkabigla, tinanong niya kung siya ba ang batang nagdala ng bulaklak noon. Kinumpirma ni Gang na siya nga iyon, ang batang iniligtas ni Munyang noon. Naguguluhan si Munyang at tinanong kung bakit hindi man lang niya binanggit ang nakaraan. Kalma niyang sinagot ni Gang na wala namang dahilan para pag-usapan pa iyon, dahil gusto na niyang limutin ang bahagi ng kanyang buhay na iyon. Sa kabila ng kanyang kagustuhang kalimutan ang lahat, sinubukan ni Munyang na pigilan si Gang at iminumungkahing magtrabaho sila ng magkasama sa kanyang mga libro, kasama si Sang Tai. Ngunit matatag si Gang at sinabing nais na niyang makaalis sa nakaraan. Pinayuhan niya si Munyang na huwag siyang hadlangan. Habang pinipilit siyang pigilan ni Munyang, nadulas siya at muntik nang mahulog, ngunit nasalo siya ni Gang. Samantala, tinawag ni Sang Tai si Gang mula sa ibaba ng bahay at sinabing binigyan siya ni Munyang ng bagong trabaho. Sinabi ni Gang na hindi yun kanilang bahay at kailangan nilang umalis. Tumanggi si Sang Tai at ipinakita ang pinirmahang kasulatan. Galit na hiniblot ni Gang ang dokumento at pinunit ito. Nagalit si Sang Tai at sinuntok si Gang hanggang sa mapalayas niya ito sa bahay. Pinigilan siya ni Munyang at inalok ng kamay kay Gang para tumayo, ngunit tumanggi si Gang at bumangon ng mag-isa. Binalaan siya ni Munyang na kung patuloy siyang magtataboy ng tao, mag-isa siyang mauwi, ngunit nanatili siyang tahimik at umalis sa mansion, punong-puno ng dalamhati. Pag-uwi sa bahay, tinitigan ni Gang ang unit na kasunduan at napagtantong pinirmahan ni Sang Tai ang kontrata hindi para sa pera, kundi upang makabili ng RV para sa kanilang dalawa. Lubos na naantig si Gang sa kanyang natuklasan. Kinabukasan, masama ang pakiramdam ni Sang Tai at paulit-ulit niyang tinitingnan kung dumating na si Gang. Sa huli, nakatulog siya sa paghihintay, at tinakpan siya ni Munyang ng kumot. Nang sumunod na araw, sinubukang pumasok ni Lee Sang-in sa mansion, ngunit hinarang siya ni Sang Tai. Pinilit ni Sang-in ang sarili sa loob at nadulas. Tinanong siya ni Munyang kung ano ang kailangan niya, at ipinaliwanag niyang nag-aalala siya at nais siyang ibalik sa Seoul. Sinabi ni Munyang na nagsisimula na siyang magsulat ulit ng kanyang libro at si Sang Tai na ang kanyang art designer. Dumating si Gang na dala ang lahat ng kanyang gamit, at natuwa si Munyang sa kanyang pagdating. Humingi ng tawad si Sang Tai at pinatawad siya ni Gang. Ipinakita ni Munyang ang kanilang kwarto na ikinatuwa ni Sang Tai. Kinabukasan, nagtulungan ang magkapatid sa paglilinis ng bahay at paghahanda ng pagkain. Laking gulat ni Munyang nang makita ang bahay na malinis at maayos, at labis siyang natuwa sa kasiglahan ng paligid. Matagal na siyang nag-iisa kaya't dama niyang may bagong pag-asa sa piling ng magkapatid. Masaya niyang kinain ang inihandang pagkain. Pagkatapos, bumalik silang tatlo sa ospital. Si Munyang ay may lecture, si Sang Tai ay nagpipinta, at si Gang ay nagtatrabaho. Tinanong ng direktor si Sang Tai kung bakit siya takot sa paru-paro. Na-trigger ito ng isang alaala ng mamamatay tao na may broocha ng paru-paro sa damit, ang taong pumatay sa kanyang ina. Mula noon, nagkaroon siya ng takot sa paru-paro. Sa kanyang paglalakad papuntang klase, nasalubong ni Munyang ang isang pasyente na nagngangalang Kung Yuna na naniniwalang siya ang kanyang anak na matagal nang namatay sa isang aksidente. Nabigla si Munyang, hindi sigurado kung buhay pa ba talaga ang kanyang ina na kinuha noon sa basement. Iginiit ni Yuna na si Munyang ang kanyang anak, kaya't napahinto si Munyang. Dumating si Gang at inakay si Yuna sa labas, ngunit kahit anong paliwanag niya, patuloy ang pagsigaw ni Yuna na si Munyang ang kanyang anak.
Sa labis na pagkainis, sinabi ni Munyang ang totoo, na hindi siya ang anak ni Yuna, at matagal nang namatay ang anak nito sa isang aksidente. Lubos na dinamdam ito ni Yuna. Dahil dito ay nawalan siya ng malay. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinapakita si Dehuan na ipinapakita sa ina ni Munyang ang loob ng mansyon. Tila masaya silang namumuhay roon hanggang sa isang araw, natagpuan ni Munyang ang bangkay ng kanyang ina sa silong ng bahay. Kinagabihan, napanaginipan ni Munyang ang nakakatakot na multo ng kanyang ina na nagbanta sa kanya, na kapag hindi niya pinaalis ang dalawang magkapatid, papatayin daw ng multo ang mga ito. Nagising si Munyang, agad na tumakbo sigang papunta sa kanya upang damayan siya. Sa kabila ng pakiusap ni Munyang na lumayo para sa kanyang kaligtasan, tumanggi sigang at nangakong mananatili sa kanyang tabi. Buong gabi siyang nagbantay at nag-alaga kay Munyang. Kinaumagahan, paggising ni Munyang at makita sigang sa kanyang silid, tinanong niya ito kung bakit nandoon pa ito. Ipinaliwanag ni Gang na nanatili siya dahil hindi maganda ang pakiramdam ni Munyang noong gabi. Habang nasa biyahe sakay ng bus, binasa ni Sangtay ang isang kwento na isinulat ni Munyang para kay Gang na pinamagatang, The Cheerful Dog. Tungkol ito sa isang cute na aso na nangangarap na tuklasin ang mundo ngunit hindi makaalis dahil nakatali ito. Nabuhay ito sa pag-asang makalaya, at sa huli ay nagtagumpay itong putulin ang tali. Dahil sa inspirasyong dulot ng sarili niyang kwento, sinubukan ni Munyang gupitan ang kanyang mahabang buhok na palagi siyang naaalala sa kanyang malupit na ina. Ngunit habang hawak ang gunting, muling narinig niya ang boses ng kanyang ina at napatigil. Sa inis, binasag niya ang salamin sa kanyang silid. Narinig ni Sang ingay at agad pumasok, sinabihang kailangan na niyang umalis sa bahay at bumalik sa Seoul bago siya tuluyang mawalan ng katinoan. Nagsimula na siyang mag-empake ng gamit ni Munyang at pinilit siyang paalisin. Lumaban si Munyang, ngunit kabisado ni Sang ang lahat ng panlilinlang niya kaya't hindi siya nasaktan. Halos mapaalis na siya ni Sang nang dumating si Gang at pinigilan siya. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak ni Munyang si Sang pababa sa hagdan, pero nasalo siya ni Gang sa oras at pinaalis na lamang ito. Pagkatapos, binigyan ni Gang si Munyang ng gamot dahil sa pag-aalala sa kanyang kalagayan mula sa nakaraang gabi, ngunit tumanggi si Munyang. Ayaw niyang umasa sa gamot kaya't itinabi niya ito. Para gamaan ang loob niya, dinala siya ni Gang sa isang restoran. Habang kumakain ng hilaw na karne si Munyang, sinabi ni Gang na hintayin muna itong maluto. Tumawa si Munyang at sinabing, mainit siya kaya't maluluto ito sa kanyang tiyan. Kinagabihan, naglakad sila sa bundok sa isang parke. Dahil pagod na si Munyang, humiling siyang buhatin siya ni Gang sa likod. Nahihiya si Gang at nagkunwaring abala sa cellphone. Kinuha ito ni Munyang at muntik nang ihagis sa lawa. Justo noon, tumawag si Jury. Saglit na sinagot ito ni Munyang at sinabing nasa date sila ni Gang. Napag-alitan siya ni Gang at hiningi ang kanyang cellphone. Nagkulitan silang dalawa sa buong gabi at nag-enjoy. Kinabukasan, nagising si Yuna mula sa koma at naalala ang lahat. Naalala niya ang gabi na binilhan siya ng kanyang anak ng mamahaling shawl, at pinagalitan niya ito dahil sa paggastos ng malaki. Dahil sa sakit ng loob, nag-walk out ang anak at nasagasaan ng kotse, agad itong namatay. Labis na nagsisi si Yuna, umaasang sana'y naging mas maunawain siya upang buhay pa ang anak niya ngayon. Dahil sa pagsisisi ni Yuna, naalala ni Gang ang kanyang sariling ina na minsang sinabing isinilang lamang siya para may mag-alaga kay Sangtay. Nalulungkot, tinanong niya ang kaibigan niyang si Jae-soo kung nagsisi rin kaya ang kanyang ina. Si Jae-soo, na labis ding nadala, tumingala sa langit at tinanong ang ina ni Gang kung bakit ganoon ang naging trato nito sa anak. Narinig ito ni Sundiek at ipinaliwanag na hindi naging malupit ang ina ni Gang sa intensyon. Mabigat lamang ang responsibilidad na alagaan si Sangtay na may espesyal na pangangailangan. Ginawa ito ng ina ni Gang ng may pagmamahal. Pinayuhan siya ni Sundiek na alalahanin ang magagandang alaala ng ina at sinabing marami siya nito. Hinikayat din siyang kumain. Habang lumuluha, kumain si Gang ng dahan-dahan. Medyo lasing, bumalik si Gang kay Munyang na nakaupo sa pasilyo at naghihintay sa kanya. Sinabi niyang pumikit ito. Inakala ni Munyang na hahalikan siya ni Gang, pero pagdilat niya, hawak ni Gang ang isang kakaibang manika. Sinabi niyang siya mismo ang gumawa noon-noon pa para kay Sangtay at tinawag niya itong manggay. Aniya, kung yakap ito ni Munyang sa pagtulog, hindi na siya masusundan ng bangungot. Masayang tinanggap ni Munyang ang manika. Kinagabihan, habang natutulog si Gang, bumalik sa kanyang alaala ang mga sandali kasama ang kanyang ina, ang pagbili nito ng paborito niyang noodles, at ang araw na akala niya'y si Sangtay lang ang pinayungan nito. Ngunit naalala niyang tinawag rin siya ng ina para sa ilong. Naalala rin niya ang mga lullaby ng kanyang ina at ang mahigpit nitong yakap. Sa puntong iyon, napagtanto ni Gang na minahal din siya ng ina nila katulad ng pagmamahal nito kay Sangtay. Niyakap niya si Sangtay at lumuluhang sinabing miss na niya ang kanilang ina. Samantala, mahimbing ang tulog ni Munyang habang yakap ang manikang si Manggay, malaya mula sa bangungot. Kinabukasan, bumalik silang lahat sa ospital.
Ipinahayag kay Munyang na pansamantalang sinuspinde ang klase niya dahil sa pananakot kay Yuna. Galit na galit siya kaya't pinuntahan si Yuna at kinuha ang mamahaling shawl na bigay ng anak ni Yuna bago ito namatay. Ngunit imbes na magalit, nabunutin ng tinik si Yuna, ang pagkuha ni Munyang ng shawl ay tila naging paraan upang gamaan ang kanyang kalooban. Kinalaunan, binisita ni Gang si Munyang at pinuri ito. Alam niyang kinuha niya ang shawl upang matulungan si Yuna sa kanyang sakit. Humanga siya sa kabutihan ni Munyang. Naalala niya ang kwento ng cheerful dog at sinabing pinalaya ni Munyang si Yuna sa tanikala ng nakaraan. Pagkatapos, muling nakita ni Munyang ang kanyang ama. Binalaan siya nitong susunod siya sa sinapit ng kanyang ina, ngunit buong tapang niyang sinagot na iba siya sa kanyang ina. Sa kanilang bahay, tuluyan ng ginupit ni Munyang ang kanyang mahabang buhok, isang simbolo ng nakaraan. Nang dumating si Gang, nagulat siya sa hitsura ni Munyang. Hiniling nitong tulungan siya sa paggupit. Habang ginugupitan siya ni Gang, kumislap ang kasiyahan sa mukha ni Munyang. Tinanong niya kung maganda ba siya, at hindi na napigilan ni Gang ang kanyang damdamin, sinabi niyang maganda siya. Kinagabihan, hinanap ni Sangtay ang manikang si Mangay kay Munyang at humiling na ibalik ito. Tumanggi si Munyang at sinabing si Gang ang nagbigay sa kanya. Nagkaroon sila ng biruang away gamit ang unan. Dumating si Gang upang awatin sila, ngunit sa gitna ng kalituhan, napunit sa dalawa ang manika. Galit na galit si Munyang at umalis. Nilapitan ni Gang si Sangtay at pinatahan ito. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng manika, dahil palagi naman siyang nandyan para kay Sangtay. Tinatanong niya ito, ako ba o si Mangay? Sumagot si Sangtay, na gusto niya si Gang. Sa wakas ay pumayag siyang ibigay ang manika kay Munyang. Tinahi ni Gang si Mangte pabalik at iniabot ito kay Munyang, sabay sabing sa kanya na ito ngayon ang tuluyan. Ngunit sumagot si Munyang na ayaw niya kay Mangte, ang gusto niya ay si Gang. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kanyang hita at nakatulog. Maingat na inilagay ni Gang ang manika sa kanyang mga kamay at mahinahong tinakpan siya ng kumot. Nararamdaman niya na unti-unting lumalalim ang damdamin niya para kay Munyang, pero hindi niya ito maipahayag. Kinabukasan, magkasamang pumunta sina Munyang, Gang Tai, at Sangtay sa ospital kung saan nila nakasalubong si Juri at si Sang Jae, na ngayon ay nagtatrabaho bilang chef sa ospital. Inimbitahan sila ni Sang Jae sa hapunan. Pumayag si Munyang at, upang asarin si Juri, ay kumapit sa braso ni Gang Tai, na naging sanhi ng selos ni Juri. Pati si Sangtay ay naasiwa sa ipinapakitang lambingan at dumistansya sa kanila habang hinahawakan ang braso ng bawat isa. Pagkatapos, nagbigay ng lecture si Munyang kung saan tinalakay niya ang kwento ng Beauty and the Beast. Pinaliwanag niyang hindi ito isang kwento ng pag-ibig, kundi isang halimbawa ng Stockholm Syndrome, kung saan nai-inlove ang bihag sa kanyang mambibihag. Ngunit tumutol ang isa sa mga pasyente, si Julie, at sinabing ito ay kwento ng pag-ibig. Iginiit niya na mahalaga ang pag-ibig at wala nang mas mahalaga pa roon. Naging emosyonal si Julie, at malalim na tinamaan si Munyang sa kanyang sinabi. Paglabas ni Munyang upang manigarilyo, dumating ang dati at abusadong asawa ni Julie, humihingi ng tawad at nangangakong hindi na siya sasaktan. Tinanggihan siya ni Julie, sinabing may mahal na siyang iba. Sa galit, sinaktan siya ng dating asawa. Nakita ito ni Munyang at inihagis ang isang lata sa lalaki, sabay harap sa kanya at tinanong kung anong napapala ng mga lalaking gaya niya sa pananakit ng kanilang mga asawa. Sa galit, sinampal siya ng lalaki at natamba siya. Dumating si Gang Tai at agad na sinugod ang lalaki, binugbog ito. Nakiusap si Julie na itigil na niya, at tumigil naman si Gang Tai, pero nakita na ng mga tauhan ng ospital ang buong pangyayari. Humanga si Munyang sa tapang ni Gang Tai. Maingat siyang hinaplo sa mukha ni Gang Tai at tinanong kung ayos lang siya. Isinumbong ni Head Nurse Park Hangja ang ginawa ni Gang Tai kay Director O.G. Wang, inakusahan siyang nanakit ng kamag-anak ng pasyente. Bagaman ayaw siyang tanggalin ng director, napilitan siyang gawin ito dahil sa sitwasyon. Sa halip na malungkot, nakaramdam ng ginhawa si Gang Tai, na tila napalaya. Agad niyang pinuntahan si Munyang at masayang sinabi na nag-resign na siya at malaya na siya. Ipinaalala niya ang pangako ni Munyang na kapag nag-resign na siya ay maglalakbay sila. Bagamat halo ang saya at lungkot, pumayag si Munyang na sumama sa biyahe. Habang nasa biyahe, tinanong ni Munyang kung gaano katagal ang trip nila. Sagot ni Gang, isang araw lang at uuwi na sila kinagabihan. Nena si Munyang dahil gusto niyang mag-overnight. Sa inis, binilisan niya ang pagmamaneho para takutin si Gang, ngunit nang hindi pa rin bumigay si Gang, huminto siya, pinababa ito, at iniwan. Kinagabihan, nagbago ng isip si Gang at pumayag ng mag-overnight. Inamin niyang hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya kanina. Umamin siyang nahihirapan siyang kontrolin ang damdamin kapag kasama si Munyang. Sa sandaling maghahalikan na sana sila, biglang may dumaan na USA na sum-iris sa sandali. Nagalit si Munyang at minura ang USA. Kinabukasan, todo ayos si Munyang para sa biyahe, suot ang isang engranding kasuotan.
Biniro siya ni Gang na hindi kailangan masyadong magbihis, pero giit ni Munyang, dressing up is what makes trips fun. Binuksan niya ang bag ni Gang at itinapon ang mga pagkaing dala nito, sabay komantong parang ito ang unang beses nitong mag-trip. Pagdating nila sa bundok, inaya ni Gang si Munyang na tumawid sa tulay, ngunit natakot ito dahil sa taas. Sinabihan siyang kumanta habang tumatawid, ngunit sobrang sintanado niya kaya pinahinto siya ni Gang. Sa kabila ng mga kapalpakan, masaya nilang pinagsaluhan ng araw, nag-selfie, at nagtawanan. Habang naglalakad, nakita nila sina Julie at ang nobyo nitong si Choi Daniel. Pagkatapos ng gulo sa dating asawa ni Julie, pinauuwi siya ng pamilya sa Amerika para sa kanyang kaligtasan. Aalis na siya kinabukasan at gusto niyang sulitin ang huling araw nila ni Daniel, na tumakas mula sa psychiatric hospital para makasama siya. Nakiusap si Daniel kay Gang na huwag silang isumbong at humingi ng tulong dahil bahagi ng dahilan ng sitwasyon ni Julie ay si Gang. Nangako si Gang na mananahimik. Palihim na bumili si Munyang ng tiket para sa night train hindi lamang para kina Julie at Daniel, kundi pati para sa kanilang dalawa ni Gang. Nang malaman ni Gang, nainis siya dahil hindi magkaibang kwarto ang kinuha ni Munyang. Tinukso siya ni Munyang, sabing gusto lang naman niyang mag-enjoy sa gabi. Kinagabihan, tinanong ni Gang si Munyang tungkol sa nakaraan nito, kung nagkaroon ba siya ng matalik na kaibigan. Ibinunyag ni Munyang na si Julie lang ang naging kaibigan niya noong bata siya. Lagi itong nasa tabi niya upang walang mambuli sa kanya dahil takot ang ibang bata kay Munyang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagkaroon na ng ibang kaibigan si Julie na umiiwas na rin kay Munyang. Nauwi ito sa pagkasira ng kanilang pagkakaibigan. Sabi ni Munyang, hindi na niya kailangan ng kaibigan ngayon dahil mayroon na siyang Gang. Habang nagkukwentuhan, uminom si Gang ng inakala niyang juice ngunit alak pala. Nalasing siya, ngunit kahit lasing, pinipilit pa rin niyang kontrolin ang sarili para walang mangyaring masama. Nilalandi siya ni Munyang pero tinataboy niya ito. Nauwi sila sa pagtatalo buong gabi. Kinabukasan, nagdala ng bulaklak si Gang para kay Munyang. Masayang tinanggap ni Munyang ang bulaklak, at sa pagkakataong ito, hinalikan siya ni Gang. Si Julie at Daniel naman ay humarap na sa kanilang paghihiwalay. Habang naghahanda si Julie papuntang Amerika, inimbitahan niya si Daniel na sumama. Ngunit emosyonal si Daniel at ipinaliwanag na hindi pa matatag ang kanyang kalusugan para sumama. Nangakong babalik siya kapag natapos na ang kanyang gamutan upang maging responsableng lalaking mag-aalaga sa kanya. Nagyakapan sila bago maghiwalay. Pagkatapos, inihatid ni Gang at Munyang si Daniel pabalik sa psychiatric hospital. Walang pakialam si Daniel at masayang ibinahagi sa kaibigang si Kang Pilong ang masasayang kaganapan sa kanilang biyahe. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabanggit din niya na may relasyon na sina Gang at Munyang, at narinig ito ni Oh Chaoyang, isa sa mga kasamahan ni Gang, at nagsimulang ikalat ang balita. Narinig din ito ni Sang Tai. At naging malungkot siya, pakiramdam niya'y pinagtaksilan siya ni Gang Tai dahil hindi nito sinabi ang totoo tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Galit na hinarap ni Sang Tai si Gang Tai, inaakusahan itong nagsinungaling. Habang tumitindi ang emosyon, binanggit ni Sang Tai ang masakit na alaala mula sa kanilang pagkabata, kung kailan sa isang sandali ng pagkabigo ay nasabi ni Gang na sana'y mamatay na si Sang. Sinubukang ipaliwanag ni Gang na hindi niya ito sinasadya, ngunit labis na napuno ng galit at sakit si Sang, kumbinsidong may kinikimkim pa ring galit si Gang laban sa kanya. Sumigaw siya, sinasabing gusto ni Gang na mamatay siya. Ang matinding pagputok ng emosyon na ito ay lubos na nagpabigat sa damdamin ni Gang at napaiyak siya, iginigiit na hindi niya kailanman ginusto na saktan si Sang. Kinailangang bigyan ng pampakalma si Sang Tai ng mga staff ng ospital at inilagay siya sa hiwalay na silid upang makapagpahinga. Samantala, naupo si Gang sa labas, isang naghihintay na magising si Sang. Tinawagan siya ni Director O.G. Wang at sinabing maaari na siyang bumalik sa trabaho, dahil mahalaga ang presensya niya para maalagaan si Sang. Ngunit kahit buong araw siyang naghintay, hindi lumabas si Sang at sa huli, malungkot na umalis si Gang sa ospital. Sinubukang pigilan siya ni Munyang, ngunit dahil sa matinding guilt, sinisi siya ni Gang sa lahat ng nangyari at hiningi na iwanan siya nito. Sinabi niyang hindi siya karapat-dapat para kay Munyang at lalo siyang lumubog sa depresyon. Kalaunan, naglabas ng saloobin si Gang kay Jae-soo, inamin niyang sobrang saya niya noong kasama si Munyang ngunit hindi niya ito kayang makasama ngayon dahil kailangan niyang alagaan si Sang. Pakiramdam niya'y napipilitan siyang pumili sa pagitan ng tungkulin niya sa kapatid at ng kagustuhan niyang makasama si Munyang. Samantala sa ospital, ibinigay ni Head Nurse Park Hang-jae kay Sang Tai ang nag-iisang kopya ng librong, The Death of the Witch of the West, na isinulat ng ina ni Munyang. Agad itong binasa ni Sang, puno ng kuryosidad. Kinabukasan, binisita ni Munyang si Gang at humingi ng tawad, nagmamakaawang sumama ito sa kanya. Pilit niyang kinumbinsi si Gang, ngunit tumanggi ito, sinabing ang layunin ng buhay niya ay alagaan si Sang at dahil doon, hindi siya pwedeng makasama ni Munyang. Habang siya'y papalayo, sumigaw si Munyang, tinatanong kung kailan niya sisimulang mabuhay para sa sarili at hindi para sa iba.
Kinagabihan, labis ang kalungkutang naramdaman ni Moon Young. Nagpadala siya ng maraming mensahe kay Gang, pilit naghahanap ng dahilan para mapalapit muli ito sa kanya, ngunit hindi siya sinasagot nito. Sa gitna ng kalungkutan, dumating si Juri, pinadala ni Gang para kunin ang ilang gamit niya. Inimbitahan ni Moon Young si Juri na uminom, at nakainom ng labis si Juri. Sa kalasinggan, nawalan siya ng kontrol, sinampal si Moon Young, tinawag siyang masasakit na salita, at inakusahan itong inagaw si Gang, ang lalaking mahal niya. Ipinangako niyang hindi niya kailanman mapapatawad si Moon Young bago siya mawalan ng malay. Dumating si Sang upang sunduin si Juri at dinala ito pauwi. Samantala, si Gang ay patuloy na nilalamon ng guilt at pagsisisi. Naluha siya habang paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Sang Tai dahil sa pagsisinungaling, nangangakong hindi na niya ito mauulit. Naantig si Sang sa ipinakitang damdamin ng kanyang kapatid, at sa huli pinatawad niya. Ito, kinabukasan sa ospital, isang pasyenteng si Park O.K. Ranran ang bumulong kay Du Huan-Huan, sinasabing siya ang asawa nito na minsan na nitong tinangkang patayin. Gulat si Du Huan-Huan at tinawag itong halimaw bago siya sinubukang saktan. Agad namang nakialam si Gang at napigilan ang pag-atake. Gabi-gabi, umaawit si Park O.K. Ranran ng lullaby sa main lobby, na siyang nagpapasimula ng violent episodes ni Du Huan-Huan. Napansin ito ni Director O.G. Wang sa CCTV at ipinatatawag si Park O.K. Ranran para tanungin, ngunit itinanggi niya ang kanyang kaugnayan. Samantala, kaarawan ni Moon Young. Naghihintay siya sa labas ng bahay ni Gang, umaasang makikita ito. Napansin siya ni Sang-do at inanyayahan sa hapunan. Nagustuhan ni Moon Young ang sopas na niluto ni Sang-do at pagkatapos ng hapunan ay bumalik siya sa kanyang bahay. Sa ospital, nalaman ni Gang na tumakas si Park O.K. Ranran. Nangamba siyang baka magtungo ito sa bahay ni Moon Young kaya dali-daling pumunta roon. Sa kabilang banda, totoo ngang nagtungo si Park O.K. Ranran sa bahay ni Moon Young. Binati niya ito ng happy birthday, at sinabing siya ang tunay na ina nito. Hindi naniwala si Moon Young, ngunit iniwan ni Park O.K. Ranran ang isang sulat at kumuha ng matulis na panulat. Nang maramdaman ni Moon Young ang banta, sinubukan niya itong pigilan, ngunit nasugatan siya sa kamay. Dumating si Gang sa bahay at pagkakita sa sugatang kamay ni Moon Young, agad niya itong niyakap, nag-aalala sa kaligtasan nito. Nang tanungin kung nasaan si Park O.K. Ranran, sinabi ni Moon Young na umalis na ito ilang sandali pa lang. Masama ang loob niya, inisip niyang ang dahilan lang ng pagpunta ni Gang ay para habulin si Park O.K. Ranran, at hindi dahil sa tunay na malasakit. Umalis siya papasok sa kanyang silid, galit at nasaktan. Ngunit sinundan siya ni Gang at tiniyak na para sa kanya siya tumakbo roon. Binati niya ito ng happy birthday, at hinalikan siya, na nagpangiti kay Moon Young. Maya-maya, nilanat si Gang dahil sa stress at sobrang pagod. Inalagaan siya ni Moon Young buong gabi. Kinaumagahan, bumuti ang kalagayan ni Gang. Nagsimulang buksan ang damdamin niya kay Moon Young, ikwento ang traumatic na nakaraan ni Sang at kung paano siya naapektuhan ng pagkamatay ng kanilang ina. Inamin niyang hanggang ngayon ay binabangungot si Sang sa gabing iyon, kaya't hindi niya ito maiwan. Nangakong palagi niyang aalagaan silang dalawa. Naintindihan ni Moon Young at pumayag. Kinabukasan, binisita ni Moon Young si Sang na ngayon ay nagtatrabaho na sa restaurant ni Jae-soo. Ipinakita niya rito ang guhit nitong 3 taong nakasakay sa RV para sa isang adventure at tinanong kung paano niya nakalimutan ang kanyang pangarap. Inalok niya ito ng pagkakataong maging isang illustrator muli. Ngunit galit pa rin si Sang kay Moon Young dahil sa kasinungalingan, at nanatiling malayo ang loob. Sa kanyang matapang at matatag na paraan, ipinakita ni Moon Young kay Sang ang kontratang pinirmahan nito. Paalala na kung labagin niya ito, kailangan niyang magbayad ng 3 beses ng multa. Kahit anong pilit niya, tumanggi pa rin si Sang. Determinado, umorder si Moon Young ng maraming pizza at inanyayahan si Sang na kumain kasama niya, ngunit galit siyang tinawag nitong sinungaling at tumakbo palayo. Ikinwento ito ni Moon Young kay Gang, ipinaliwanag kung gaano siya nagsikap na kumbansihin si Sang ngunit hindi ito nakinig. Nagbiro si Gang na marahil naging masyado siyang agresibo, at iminungkahing subukan niyang kausapin si Sang ng may kabaitan. Dagdag pa niya, kung tunay na gusto niyang magpatuloy ang kanilang relasyon, dapat siyang magpakita ng pagsisikap. Tinulungan din ni Gang si Sang na pag-isipang muli ang alok na maging illustrator ni Moon Young. Ngunit ayaw pa ring sumunod ni Sang Tai. Naiinis na si Gang at napasigaw, tinatanong kung kailan ba talaga lalaki si Sang Tai at titigil sa pagiging parang bata. Nagalit si Sang Tai at nauwi sa santukan ang magkapatid. Subalit, sa kauna-unahang pagkakataon, sa halip na galit, tila nagustuhan pa ni Gang ang pakikipagbuno nila. Pareho silang nagtamo ng mga pasa at galos, pero unti-unting nawawala ang matagal na nilang sama ng loob sa isa't isa. Kinagabihan, habang natutulog si Sang Tai, maingat na nilagyan ni Gang ng gamot ang mga sugat nito. Dahil sa pagod, nakatulog siyang katabi ito, may payapang ngiti sa kanyang mukha. Nagising si Sang Tai at, sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang kapatid na masaya. Napaluha siya sa tuwa at niyakap si Gang.
Magkayakap silang nakatulog, mas pinatatag ang kanilang ugnayan. Kinabukasan, habang papunta si Gang sa trabaho, tinawagan siya ni Sangtai at niyayang mag-lunch. Laking gulat at tuwa ni Gang, kaya agad siyang pumayag. Habang kumakain, nagpakita ng pagiging matured si Sangtai, inalok si Gang ng pagkain at siya pa ang nagbayad ng bill, sabay sabing mula ngayon ay siya na ang magiging responsableng nakatatandang kapatid. Labis ang tuwa at pagkahaplos sa damdamin ni Gang sa pagbabagong ito ni Sangtai. Paglabas nila ng restaurant, nasalubong nila si Munyang na nagbiro kay Sangtai na ipagbayad din siya. Tumanggi si Sangtai at naglakad palayo, kaya si Gang ang napilitang magbayad. Habang paalis, tinawag siya ni Munyang, sabay sabing, kailangan ko rin ng kuya. Naantig si Sangtai at inimbitahan ang dalawa na sumama sa kanya, muling tumibay ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, pumunta si Gang sa restaurant ni Jisoo para kumain ng pizza. Ngunit dahil sa kakisigan niya, nilapitan siya ng ilang babae at Andy. Kinuhaan ito ni Jisoo ng litrato at ipinadala kay Munyang. Nang makita ito, nagalit si Munyang at agad pumunta sa restaurant. Dumating siya at tinakot ang mga babae habang si Gang ay pilit siyang pinapakalma. Habang nasa restaurant, nakita ni Gang ang mga batang naglalaro at napangiti, sabay sabing ang mga bata ay inosente at dalisay. Pabirong sagot ni Munyang, gusto mo ba ng anak kasama ako? Namula si Gang at nagpalit ng usapan. Habang namimili ng grocery, patuloy ang pang-aasar ni Munyang, malakas na sinabing gusto niyang maging ina ng mga anak ni Gang, kaya't nagtawanan ang mga tao sa paligid. Nahihiya si Gang at pilit siyang pinapatahimik. Pagbalik nila sa bahay, palaging makulit si Munyang. Palihim siyang niyakap mula sa likod at sinabing, kapag hindi ka natulog sa kwarto ko ngayon, hindi na kita palalayain. Bagamat nag-alinlangan, pumayag si Gang. Nang dumilim, nakahiga na si Munyang at handang-handa. Ngunit pinaupo siya ni Gang sa silya at sinabing hindi siya matutulog sa tabi niya. Inalok siya ni Munyang ng alak pero tumanggi si Gang, sinabing baka kung ano pa ang mangyari. Uminom si Munyang ng mag-isa at nalasing. Nawalan siya ng balanse, kaya sinalo siya ni Gang. Habang lasing, nailabas ni Munyang ang kanyang damdamin. Tinanong siya ni Gang kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang ina. Sa kanyang kalasinggan, inamin ni Munyang na masama ang kanyang ina, pero ina pa rin ito. Natahimik si Gang, nag-isip sa kanyang mga sinabi. Kinabukasan, naglalakbay si Sangtai kasama si Pilong sakay ng bus. Huminto ang bus at narinig ni Pilong ang malalakas na tunog mula sa isang construction site. Dahil sa alaala ng digmaan, napapanik si Pilong, isang veterano ng gyera. Sumigaw siya ng malakas, kaya't tinakpan siya ni Sangtai ng kanyang jacket at sinikap siyang pakalmain. Dinala niya si Pilong sa ospital kung saan pinuri siya ni Director ang sa kanyang ginawang kabayanihan. Ibinigay ni Sangtai sa Director ang kopya ng aklat ni Munyang, at ipinaliwanag kung paano ito nakatulong sa kanyang emosyonal na kalagayan. Dahil dito, pinatawag siya ng Director sa opisina kasama si Gang. Maingat na hinimok ng Director si Sangtai na subukang alalahanin kung ano talaga ang nangyari noong gabing pinatay ang kanilang ina. Unti-unting bumalik ang alaala ni Sangtai. Naalala niyang naglalakad sila sa gubat ng kanyang ina nang mahuli ang kanyang pansin ng isang pusa at napalayo siya. Pagbalik niya, nakita niyang duguan at patay na ang ina, may hiwang malalim sa leeg. Ang pumatay ay isang babaeng nakasuot ng coat na may palamuting butterfly badge, isang malaking paru-paro at isang maliit. Naalala niyang hinawakan siya ng babae sa buhok at sinabing kalimutan niya ang nakita o papatayin din siya. Ang eksenang ito ang naging ugat ng kanyang trauma sa maraming taon. Matagal nang nai-report nila Gang at Sangtai ito sa pulis, pero hindi natagpuan ang salarin at tuluyang isinara ang kaso. Ngunit nang marinig ni Gang ang tungkol sa butterfly badge, nanlaki ang kanyang mata. Agad siyang tumingin sa lumang larawan ng pamilya ni Munyang at nakita ang parehong butterfly badge sa coat ng ina nito. Nabigla siya sa natuklasan, ang babaeng pumatay sa kanilang ina ay walang iba kundi ang ina ni Munyang. Hindi makapaniwala, sinuntok ni Gang ang pinto sa galit at nasugatan ang kanyang kamay. Pagdalaw ni Munyang, nakita niya ang sugat nito at nagtanong kung anong nangyari. Ngunit halatang balisa si Gang at tumangging magsalita. Sa patuloy na pangungulit ni Munyang, napasigaw siya at sinabing, hayaan mo muna ako. Ayokong magsalita ngayon. Ilang sandali pa, humagulgol si Gang sa harap ni Director, tanong kung anong dapat niyang gawin. Naipit siya sa sitwasyon, ang pumatay sa ina niya ay ina ng babaeng mahal niya. Hindi siya makakaganti nang hindi nasasaktan si Munyang. Pinayuhan siya ng Director na maging matatag, pero alam din itong wala nang magagawa ngayon. Umiiyak si Gang habang tinitingnan ang larawan ng kanyang ina, iniisip kung paano siya makakamit ng hustisya. Nagkulong siya sa kanyang silid at iniwasan si Sangtai at Munyang. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw ng kanilang group photo, isang planong matagal ng pinag-usapan ni Sangtai at Munyang. Sinubukan siyang kumbensihin ni Munyang na sumama pero hindi siya sumagot. Matagal siyang hinintay pero nang mukhang hindi siya darating, nagsimula na sila.
Habang nasa photo session, dumating si Gang nang hindi inaasahan, nakasuot ng maayos na suit. Tuwang-tuwa si Moon-young sa itsura niya at nagpa-picture silang tatlo, masayang masaya. Ilang sandali pa, pumanaw ang ama ni Moon-young, si Dae-hwan, na nagdulot ng matinding lungkot sa kanya. Naalala ni Moon-young ang kanyang pagkabata, noong binabasahan siya ng mga kwento ng kanyang ama, ngunit nagbago ang lahat matapos ang isang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Ilang araw matapos nito, muling bumalik sa ospital sina Moon-young, Sang-tae, at Gang. Nabahala si Sang-tae nang makita niya ang kanyang painting, may gumuhit ng paru-paro dito. Ang paru-parong iyon ay kapareho ng nasa quote ng pumatay sa kanilang ina. Nang makita ito ni Moon-young, nanlaki ang kanyang mga mata, napagtanto niyang ganoon din ang suot ng kanyang ina noon. Nabigla siya sa kanyang natuklasan at napaiyak, unti-unting naiintindihan na buhay pa ang kanyang ina at posibleng pinaplano siyang patayin. Sa takot, tumakbo siya palabas ng ospital habang sinusubukang pakalmayan siya ni Gang, ngunit wasak na ang emosyon ni Moon-young. Kalaunan, ipinakita ni Director Oh Ji-wang kay Gang ang isang CCTV image na nagpapatunay, ang badge ng paru-paro ay ginawa ng head nurse ng ospital, si Park Hang-ja. Dito, naging malinaw kina Gang at sa direktor na si Park Hang-ja nga ang ina ni Moon-young. Siya rin ang pumatay kay Dae-hwan sa ospital, pinuputol ang kanyang lifeline. Bago ito mamatay, sinabi ni Park Hang-ja kay Dae-hwan na pinanatili niya ito sa ospital ng 20 taon para pahirapan siya. Ngayon, si Park Hang-ja naman ang balak pumatay kay Moon-young. Sa pagkalito at pagkataranta, lumapit si Moon-young kay Gang upang hilingin ang katotohanan. Bagamat nag-aalangan, sa huli inamin ni Gang na si Park Hang-ja nga ang pumatay sa kanilang ina. Labis na nasaktan si Moon-young sa katotohanang iyon, umiiyak siya ng hindi mapigilan at paulit-ulit na humihingi ng tawad kay Gang. Ngunit niyakap siya ni Gang at tiniyak sa kanya na wala siyang kasalanan iyon ng kanyang ina, hindi sa kanya. Ngunit puno ng konsensya, sinabi ni Moon-young na hindi siya kayang mamuhay kasama ni Gang at Sang-tae. Tuwing makikita niya sila, palagi niyang maaalala kung paano sila sinaktan ng kanyang ina. Hinimok niyang umalis na lang sila. Tumanggi si Gang at nangakong mananatili siya sa tabi ni Moon-young at hindi siya iiwan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pangako, ipinilit ni Moon-young na lumayo sila. Ilang araw ang lumipas at dinalhan ni Sang-tae ng pagkain si Moon-young na hindi pa kumakain. Dahan-dahan niya itong pinakain, kutsara kada kutsara, habang si Moon-young ay kumakain sa gitna ng kanyang pag-iyak, paulit-ulit na humihingi ng tawad at patawad. Hindi maintindihan ni Sang-tae kung bakit siya humihingi ng tawad. Nang sabihin niya ito kay Gang, niyakap siya ni Gang at pinuri sa pag-aalaga kay Moon-young, ngunit hindi niya ipinagtapat ang tunay na dahilan ng paghingi niya ng tawad. Kinabukasan, tumawag si Park Hang-ja kay Gang at humiling ng isang lihim na pagkikita. Napagpasyahan ni Gang na harapin na ang pumatay sa kanyang ina. Sa kanilang pagkikita, pinigilan ni Gang ang kanyang galit. Ibinunyag ni Park Hang-ja na binigyan na niya si Sang-tae ng pampatulog upang hindi ito makialam. Itinanong niya kung nabasa na ni Gang ang liham na iniwan ni Park On, at sinabi niyang wala siyang nakitang kabuluhan doon. Ipinahayag ni Park Hang-ja na ayon sa kasunduan sa sulat, dapat umalis si Gang at mawala sa buhay ni Moon-young, kung hindi, papatayin niya silang lahat. Tumanggi si Gang, hinding-hindi raw niya iiwan si Moon-young. Tinanong niya kung bakit ganoon na lang ang kagustuhan ni Hang-ja. Malamig na tugon nito, si Moon-young ay likha ko. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit sino ang obra ko. Nabigla si Gang sa sagot, at sinumbatan si Hang-ja na itinuturing lamang ang anak niya na isang bagay, isang pag-aari. Sa sandaling iyon, naalala ni Hang-ja ang araw na pinatay niya ang ina ni Gang. Dahil sa panulat na nakita, sumariwa sa kanyang alaala ang lahat. Naging kasambahay ng pamilya nila ang ina ni Gang, at minsan ay nasaksihan nito si Moon-young na pumapatay ng mga paru-paro. Nag-alala ito at iminungkahi na dalhin si Moon-young sa ospital, ang parehong ospital kung saan nagpapagamot si Sang-tae. Ikinagalit ito ni Hang-ja, at agad niyang pinaalis ang kasambahay. Sa galit, ginamit niya ang parehong panulat upang patayin ito sa kagubatan. Habang pinakikinggan ni Gang, lumuluha siya, napapahiyaw sa sakit. Ngunit pinagtawanan lamang ni Park Hang-ja ang kanyang pagdurusa. Sa sobrang galit, tinangkang sakali ni Gang si Hang-ja, ngunit tinukso lamang siya nito, na kung itutuloy niya ang kanyang ginawa, tuluyang masisira ang relasyon nila ni Moon-young. Sa huling sandali, inalala ni Gang si Moon-young at umatras. Agad namang sinamantala ni Park Hang-ja ang pagkakataon at tinurukan siya ng pampatulog. Dumating si Moon-young at nang makita ang kalagayan ni Gang, natarante siya. Kinuha niya ang panulat at sa desperasyong pagtatanggol, sinubukang saksakin ang kanyang ina. Ngunit kahit nang hihina, pinigilan siya ni Gang at siya ang tinamaan. Umiiyak si Moon-young, tinatanong kung bakit siya pinigilan. Samantala, sinubukang atakihin ni Park Hang-ja si Moon-young, ngunit si Sang-tae ang pumihil dito, dinampot niya ang isang makapal na aklat at pinukpok sa ulo si Hang-ja, dahilan upang mawalan ito ng malay. Dumating ang pulis at inaresto si Park Hang-ja.
Sinabi ni Director O.G. Wang na tapos na ang laro niya, at mabubulok siya sa bilangguan. Ngunit ngumiti lamang si Hangja at sinabing natupad na ang layunin niya, at hindi kailanman magkakatuluyan sina Gang at Munyang. Lumipas ang ilang araw, hindi nakipag-usap si Munyang kay Gang. Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, ramdam niya ang matinding kasalanan. Hindi siya kumain, hindi siya lumabas ng silid. Dahil hindi niya direktang makausap si Munyang, humingi si Gang ng tulong kay Jury, pinakiusapan niya itong dalhin si Munyang sa bahay nila upang alagaan at aliwin. Tinawagan ni Jury si Munyang at sinabing gusto siyang makita ng kanyang inang si Sun Diek na may sakit. Sa una, tumanggi si Munyang, ngunit kalaunan ay pumayag din siya. Pagdating ni Munyang, laking gulat niya nang makita na maayos naman ang kalagayan ni Sun Diek at nagtaka kung bakit siya pinatawag. Ipinaliwanag ni Sun Diek na ang tanging dahilan ay para pasayahin siya. Naghanda ito ng espesyal na pagkain para sa kanya. Sa pagpilit ni Sun Diek, nagsimulang kumain si Munyang. Pinayuhan siya ni Sun Diek na kalimutan na ang mga nangyari at magpatuloy sa buhay, huwag parusahan ang sarili para sa kasalanan ng kanyang ina. Pag-uwi ni Munyang, nadatnan niya si Sangtai na naghihintay sa kanya. Si Sangtai, na dati nahihirapang gumuhit ng emosyon, ay masayang ibinalita na natutunan na niyang iguhit ito ng tama. Ipinakita niya ang iginuhit na larawan ng nakangiting si Gang, at napaluha si Munyang sa saya. Samantala, sa ospital, nagtanim ng puno si Gang bilang alay sa kanyang ina. Isinabot niya roon ang isang litrato nila ni Sangtai at Munyang. Nilapitan ni Munyang ang puno at humingi ng tawad sa ina ni Gang, naramdam niyang siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Dumating si Gang at sinabi sa kanya na wala siyang dapat ikonsensya at hindi niya kasalanan ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, umalis si Munyang nang hindi nagsasalita. Sinundan siya ni Gang habang paulit-ulit na sinasabi, mahal kita, gaya ng ginawa noon ni Munyang sa simula. Habang lumalakad si Munyang ng tahimik, patuloy na inuulit ni Gang ang, mahal kita. Sa wakas, pagdating nila sa bahay, buong puso at may taos-pusong titig ay muling sinabi ni Gang, mahal kita, at marahang hinalikan si Munyang. Sa sandaling iyon, nakaramdam na ng kasiyahan si Munyang at pumayag ng manatili kay Gang. Sinabi ni Gang na dapat nilang kalimutan ang nakaraan at magsimulang muli. Lumipas ang mga araw, at nagsimula ng muli si Munyang na magsulat ng panibagong libro, sa pagkakataong ito'y tinutulungan na siya ni Sangtai. Sinubukang basahin ni Gang ang kwento, ngunit sa kagustuhang panatilihin ang sorpresa, tinadyakan siya ni Munyang palabas ng kwarto sa pabirong paraan. Makalipas ang maraming buwang pagsusumikap, natapos din ang aklat at ipinublish ito ni Sangtai sa pamamagitan ng kanyang kumpanya. Labis ang emosyon ni Sangtai, kaya dinala niya ang libro sa halamanan ng kanilang ina at binasa ito ng malakas habang umiiyak, sabay sabing, isa na akong profesional na artist, mama. Naantig din si Gang at niyakap siya ng mahigpit. Ang kwento ng libro ay tungkol sa 3 taong ninakawan ng tunay na mukha ng isang bruha. Naglakbay sila sa isang mapangahas na pakikipagsapalaran upang mabawi ang kanilang mga tunay na mukha. Matapos malimpasan ang maraming pagsubok, natalo nila ang bruha at nabawi ang kanilang pagkatao. Ngunit sa huli, napagtanto nilang hindi ang mukha ang nawala sa kanila, kundi ang kaligayahan, at ito ang tunay nilang nabawi. Sa seremonya ng paglulunsad ng aklat, sabik na sabik sina Munyang at Sangtai na ipresenta ito kaya't nagbiruan sila kung sino ang unang magkukwento. Ang kanilang masiglang pagtatalo ay nagdulot ng tawanan sa lahat. Sa wakas, nawala na ang madilim na anino sa kanilang mga buhay at napalitan ng tuwa at pag-ibig. Natapos na rin ni Sangtai ang mural sa ospital, at bilang gantimpala, binigyan siya ni Director ng isang RV. Nang tanungin siya ni Gang kung bakit ganoon kalaki ang regalo, ipinaliwanag ng direktor na sa loob ng 20 taon ay nabigo siyang makita ang tunay na pagkatao ni Park Hangja, kahit pa nasa ilalim niya ito. Ang RV ay gantimpala para sa pagtitiis at katatagan ng magkapatid. Sa pamamagitan ng RV, nagsimula ng panibagong paglalakbay sina Munyang, Gang, at Sangtai. Masaya nilang tinahak ang landas ng magkasama, yakap-yakap ang kasiyahang muli nilang natagpuan. Habang unti-unting humuhupa ang lahat, naramdaman ni Sang-oy na maaaring kailanganin ni Munyang at Gang ng kaunting pribadong panahon. Ibinahagi niyang inalok siya ng trabaho bilang art director ng isang manunulat at gusto niyang tanggapin ito. Lumuha si Gang habang niyayakap si Sangtai at sinabing, mag-ingat ka palagi. Dumating si Sang-in upang sunduin si Sangtai, at sa ganitong paraan, nagtapos ang isang magandang paglalakbay.